Trackers kasi pinaka-immediate, kumbaga. Correct. Pinaka-on-hand, pinaka-available. At yung kape naman ay yung para sa mga giniginaw at sa mga nasusok, kumbaga babad na babad sa baha, ito ay talagang relief na temporaryo. So, alam natin, walang delightful po sa araw na ito para sa marami natin mga kababayan. Pero, kapit lang po at hanggang 3:00 po tayo magbibigay tayo ng info. Kasi sa totoo lang, Denise, sa isang araw lang sinasabi ng Office of Civil Defense, 2 months worth of rain ang binagsak sa lalong-lalo sa Kabikulan. So, we stay tuned for more updates. Okay, gaya ng tong isang... Ito, isa sa mga updates natin. Sinuspinde ng Malacanang ang lahat ng klase, public and private, at all levels kaninang umaga. Senate work also suspended. So yung mga hinihintay nyong pasabog na hearings will have to wait. Dahil unang-una po sa lahat, syempre, safety muna ng ating mga kababayan. Correct. Many locals as well, or many local government units have also suspended work. Nako, ito, Denise, again, ito kakagaling lang ng marami na may leptospirosis mula sa huling bagyo, si Karina. Pero ingat po ulit sa leptospirosis, yan po ang babala ng Department of Health. Siguradong maraming mabababad na naman ngayon. May mga sugat, nako, mag-ingat po kayo mga kapatid. Kung wala namang importanteng lakad, kung hindi kailangan magbabad sa kung anumang baha, please stay home. At ang sabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos, nakalatag na ang standard procedures para sa pag-monitor ng epekto ng bagyong Enteng. He added that local government units have the discretion to cancel classes while it is up to the national government to issue other advisories as needed. Ang sabi rin ng Pangulo, they will try to give the bulletin as early as possible for work and school tomorrow. Ang instructions daw ng Pangulo ay kung maaari bang bago daw matulog mamaya, alam na natin kung may pasok o wala bukas para makapag-adjust naman yung mga tao. Sinabi kasi yan, Denise, kasi kanina marami nang nakaalis ng bahay. So, marami parang kumbaga nasayang yung effort na paglabas. Pero ngayon daw, kung meron kung may pasok bukas o wala, ay susubukan talagang agahan. Ito, other advisories for today. The Premier Volleyball League has postponed the reinforced conference bronze and gold medal matches from today, September 2 to Wednesday, September 4. Alright. Konti lang, Tita Denise, ano bang naglalaban ngayon? Ang maglalaban sa finals will be Akari versus Creamline. So, the volleyball fans are excited for that. Pero syempre, para po sa safety ng lahat, again, the match will be postponed on September 4. Alright. Ito, malawak din po ang epekto ng bagyong Enteng hindi lang sa NCR kung hindi sa mga probinsya. We have images of non-stop rains and flooding in these areas. Ayan, incessant rain caused flooding in several areas in Luzon, including Bicol, Pili, Kamsur po. Isa sa mga nakikita nyo on your screen. Okay, as of 11 a.m., ang bagyong Enteng was spotted 115 kilometers northeast of Infanta, Quezon. At gumagalaw daw sa direksyon na northwestward at 15 kilometers per hour. Ang tropical storm na ito is forecast to make landfall over Isabela or Cagayan by tonight. Enteng is also expected to intensify into a severe tropical storm on Wednesday at posibleng typhoon daw sa Friday. Pero malayo na sa atin yan. Okay, mga signal number parts, saan ba naka-raise sa parts ng Luzon, Tita Denise? Signal number 2, ito. Signal number 1 including Metro Manila. Pero again, just going back on what you're seeing on your screen. Ito po, signal number 2, northern portion of Ilocos Norte, Apayao, eastern portion of Kalinga, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northern portion of Aurora, Polillo Islands, and northern portion of Camarines Norte. Actually, ito nga, meron daw 3,400 na mga tao na na-evacuate na dyan sa Bicol area. At merong 1,000 plus, 1,000 mahigit ang mga pasaherong stranded. Again, sa tindi ng binuhos na bagyo, na ulan itong bagyong si Enteng. And signal number 1 is on these areas, Batanes, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, eastern portion of Pangasinan, Abra, the rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, rest of Aurora, Nueva Ecija, eastern portion of Pampanga, eastern portion din po ng Bulacan, Metro Manila, the rest of Quezon, Rizal, Laguna, eastern portion of Batangas, Marinduque,
rest of Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and Albay. Kasi alam mo, Tita Denise, lagi nating inuulit-ulit na sinasabi na hindi kailangan ng malakas ng bagyo dito sa Pilipinas. At ito'y kasagsagan tayo ngayon ng habagat season. So, ang interaksyon minsan ng hilahan ng mga puwersa ng habagat at nang dumada ang mga kung anong storm systems ay talagang nagkukos ng massive rain. Alright. So, mga kapatid, yan po. Kukuha po tayo ng updates later, maya-maya po mula po sa Pag-asa at kung hanggang kailan manalakod ba pababago ba nga ba sa direksyon nito at kung siguro gusto ko tanongin din Tita Denise. Itong mga nakaraang ilang mga bagyo natin ay mostly nasa eastern side siya, no? Pacific sa Philippine Sea. For the past several years, madalas dumadaan ito doon sa kaliwang bahagi ng Pilipinas. At kung ano ang epekto niyan, kung bakit ganyan, malalaman po natin from the experts, maya-maya lamang. Alright. Okay, kumustahin naman natin ang Maynila. May pagbahaba sa mga areas doon. Ito be the usual suspects ng mga lugar, kumbaga. Okay, and for that, kasama natin ngayon mula Davao. Gagagaling lang Davao ngayon na mukhang nasa baha na naman ang ating mobile journalist. Merymon Reyes na nasa historically bahain na U-Belt area. Merymon, okay, mukhang nandyan kaya ta sa Espanya at wala tayong nakikitang baha sa likod. Yes, Lord and Denise. Simula kanina pa lang kasi ng alas 6 ng umaga nung naglibot tayo sa U-Belt, magandang makita na wala pang pagtaas na kahit na ano o yung presensya ng tubig baha. Naglibot tayo mula Menjola, Legarda, Recto, Avenida, Moraita, hanggang dito sa kahabaan mismo ng Espanya Boulevard. So far, passable pa ng lahat from light vehicles to heavy vehicles at tuloy-tuloy pa rin naman yung operasyon ng mga pampublikong sasakyan. Kaya so far, para sa mga naiwan pa dito dahil nga suspendido na ang klase, government offices suspended na rin, tapos nag-aantabay tayo sa mga abiso ng mga pribadong establishmento, meron pa silang masasakyan hanggang sa sila'y makauwi. Meron ka ba ng mga naabutan, Merymon, ng mga estudyante na nakapasok na? Or mga empleyado na nakapasok na at ngayon ay hindi alam kung makakauwi pa ba sila or dahil baka mamaya baha yung kanilang mga kinababaha, mga lugar na inuuwian? Kanina, Gerdo, naglibot tayo along Moraita. May nakita tayo na ilang parang FEU nursing students. Naka-uniforme pa sila at nag-aabang sila na masasakyan na jeep. Mukha naman siguro maaga silang pumasok dito kasi ilang oras din yung lumipas na yung araw na ito. Nang naglabas din ng abiso ang Manila LGU na suspendido na nga ang klase. So sila yung ilan sa mga naabutan natin. Pero majority na nadaanan natin, wala na tayong nahagilap na mga estudyante sa daan. Merymon, meron na rin bang mga ulat na may mga residents na nagpaparescue na because of the non-stop rain? So far din sa mga nakita pa nating impormasyon mula sa LGU, sa ilang mga barangay, yung parang kasi meron pang napiipon dito na puddles o parang pabaha na rin ay nandoon sa bandang Jose Abad Santos doon sa linya ng LRT. Pero again dito sa mga nalibot natin sa Maynila, wala pang pagbaha, so wala pa tayo nakikitang reports ng mga kinailangang tulungan na makalikas. Ang nakita lang natin na hulang ibinalita ng MDR-MO ay doon sa Magtanggol Street, Bacood, Santa Mesa, Manila, kung saan merong punong natumba dahil sa agupit nga ng hangin na dala rin ito ni Bagyong Enteng. So far naman naligpit ito kasi yung hambalos ng puno na yun, sumandal siya sa linya ng kuryente at saka nakahiga siya doon sa daanan. Kaya naligpit naman siya at so far, yun pala yung huling naitala natin na report na may kinalaman dito kay Bagyong Enteng. Kaya naman yung iba pang mga barangay, pati ibang mga rescue units, yung mga health centers dito. Ilan sa mga ito, halimbawa ang Lacson Health Center, nagsisilbi siya ngayon na parang disaster response unit, kung saan naantabay sila kung kakailanganin na merong hahanap ng silong, merong mga ngailangan ng pangunahing lunas, o kung sakaling magiging malala yung sitwasyon dito sa Maynila, meron silang mapupuntahan para makahingi ng tulong. So experience mo, Merymon, bilang ikaw laking U-Belt area, no? Alam natin sa Espanya, wala nang pag-asa siguro yan. Pero okay, yung area ng Recto, Gasambide, Moraita, etc. Alin ba yung mga areas na notorious dyan na konting ulan lang, dagat na rin agad? Pinaka napansin natin, Lord, sa mga lumipas na panahon, dati pa lang hanggang kay Bagyong Karina na nag-cover tayo, yung mga lugar na malalapit sa mga estero o kanal, ito talaga yung pinaka-hotspots kung saan doon naiipon para siya nagiging water basin ng baha.
tulad dito rin sa Espanya Boulevard, kapag ka nagtagal pa yung pagbuhos ng ulan, kumbaga non-stop siya na malakas, may ipon at may ipon talaga yung baha. Another parang room for error dito o parang mga suspect natin, yung mga may hukay ng ongoing construction. Dahil nga hindi pa natatapos, may mga butas pa yung daanan, yung mga kalye, either for pagdating sa pagbubungkal nga. Ito yung isa sa mga nagiging rason din para doon sa pag-ipon ng tubig baha. At the same time, yung mga nakakalat na basura. So I can't speak for all the places dito sa Manila, pero yun yung common observation natin. Kung saan nakatambak yung basura, malalapit sa creek at kanal, malalapit sa mga may ongoing pang construction, tsaka dun sa mga areas na inaantabayanan natin yung flooding system nila kung umi-epekto ba ang mga ito. Merimon, ano ulit yung mga paalala? I know we've mentioned it, si Lord have said, na sabi ng DOH, kung wala namang importanteng lakad ngayong araw, stay at home. Of course, we are very cautious about leptospirosis. Minsan hindi talaga maiwasan. What is the SOP kung talagang kailangan sumulong at risk of that disease? Yes, ito rin ang isa sa mga ina-establish dito. Yung idea na number 1, yung mga emergency hotline, kasama na dito yung 911. Kung hindi kabisado yung ibang mga numero, yung mga cellphone numbers, mga hotlines, 911 ang emergency hotline na pwedeng matawagan nationwide. Ito yung ilan sa mga responde sa mga ngailangan ng tulong, whether yung mga residente, concerned netizens. At the same time, nakaantabay rin naman ang mga barangay officials sa iba't ibang lugar. Kasama rin dito ang Bureau of Fire Protection, ang MDRRMO, ang mga ambulansya, pati yung ibang mga nagiging rescue volunteers natin sa kapaligiran ng Maynila. Kaya ngayon, so far, normal pa naman ang sitwasyon dito. Pero aantabayanan natin kung magtatagal ba itong hagupit ni Bagyong Enteng at yung epekto ba nito sa Maynila ay mauuwi rin sa pagbaha tulad nung lumipas na si Bagyong Karina. Oo. Okay, Merimon, patingin nga nung kamay mo. May bandage ba yan, yung kamay mo, yung left hand mo? Tama ba? Ano lang to, armbands lang para lang magsilbing okay. dagdag proteksyon sa atin mula sa araw tsaka siguro sa lamig din ng panahon. Kasi kanina umaga pa lang sobrang lakas din ng hangin dito. So hindi lang yung ulan, yung pagbuhos nito inaabangan natin. Yung hagupit din talaga ng hangin. So dagdag protection lang din at saka pampainit ngayong panahon. Akala ko kasi parang mga kontra placard, yung mga tama. Easy. Grabe siya. Baka maano ka. Tatanungin ko sana kung ano mas mahirap kalaban, baha o yung mga friends niya from Davao. Ano? Pero ang ganda mo na. Meron Reyes, glad to have you back at ingat ka lagi. Alright, ang ating mobile journal, si Merriman Reyes, fresh from Davao. Alright, so familiar sa air. Pero ako kasi, yung Quiapo, hindi siya binabaha except for some parts sa likod. Minsan. Pero pag bumaha doon, ibig sabihin, grabe na talaga. Correct. Yung Quiapo underpass ba binabaha? Parang hindi ko siya maalala, no? Noong mga panahon na nagsistay din ako sa area. Pero yung Lagos ni Lad. Wala na pag-asa talaga yun. Ano? Pero again, yun nga po ang paalala namin. Kung wala pong importanteng kailangan puntahan, manatili na po sa bahay, charge your phones, gumawa ng emergency kit, no? Yes. Importante rin yan. To make sure na meron po kayong pwedeng baunin kagad o mabunot in case you need it. At pag pinalilikas na po ng mga barangay, otoridad, siguro makikooperate lang po tayo at alam naman natin kasi mga nangyayari kapag medyo hindi po tayo sumunod sa mga advisories. O ibang bahagi naman ng Maynila tayo, Denise. Alright, sige, pumunta naman tayo dyan. We have live from Rizal Avenue in Santa Cruz, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Denise, binaha rin ba ang mga kalsada dyan? Magandang tanghali, Lord at Denise. No? Tulad ng ilang bahagi sa Espanya na nabanggit ni Merrimon, dito rin sa bahaging ito ng Kamaynilaan, kanina nilibot natin yan sa likod ko. Rizal Avenue, very, very passable as of 2:15, no? Kaninang umaga rin naman, no? Hanggang ngayong hapon, maghahapon na passable ang mga main roads dito sa bahagi ng Santa Cruz, Maynila. Maging kanina, no, dinayo ko rin, nakatricycle ako, yung bandang Abad Santos hanggang sa papuntang Blumentritt, no? Nung Bagyong Karina, excuse me, nung Bagyong Karina, no, isa sa mga pinaka-affected yan, Bambang, Blumentritt, pero ngayon, no, although, no, walang tigil ang bugso ng ulan at ang hangin, meron para moderate pa naman ang ating pag-ulan ngayon, wala nga lang tigil, pero
hindi ito nag-cause ng matinding pagbaha. Kung kaya't makikita nyo sa likuran ko, nandito tayo sa Rizal Avenue, marami pa rin mga jeepney, marami pa rin mga tricycle, tuloy pa rin ang toda, ang pasada ng mga tricycle, e-bike, e-jeep, maging mga e-trike natin, mga bus, at maging yung LRT1, nasa ilalim tayo ng LRT1 ngayon. Kanina binisita ko rin, marami pa rin ang papasok sa trabaho kahit nasuspendido ang klase, kahit nasuspendido ang government work, may mga ilan pa rin siyempre na pupunta sa trabaho. Kaya, ayan hindi na kailangan mag-worry dahil marami pa rin tayong masasakyan. Ngunit, siyempre sa ilang bahagi dito papasok halimbawa dito na lang sa, kasi to Rizal Avenue, San Lazaro Street, papasok dyan, may mga mabababang lugar dyan. Kaninang alas 9, wala pa namang pagbaha, pero nung sumilip ako around 1 p.m., mga gutter deep na yung level ng tubig, mga nasa ankle na natin. Kaya mamaya, babantayan natin yan, antabayanan natin kung mas tataas pa ba dahil sa lagay ng panahon. Oo. Denise, okay, mukhang nandiyan ka ba sa area na bilihan ng mga gamot at mga medical equipment? Baka pwede mo kami Correct. i-tour at baka makita natin kung sa mga ganitong panahon kung ano binibili ng mga tao. Okay lang ba? Pwede ito. Nandito tayo ngayon, isang butika. Actually, kilalang butika yan, Lumapit tayo ng isang customer dito. Tanungin natin kung Nay, magandang hapon. Tanong ko lang po, ano po ba yung binibili nilang gamot ngayon? Naku, nakikiya si nanay. Pero karamihan, ayan, since nandito nga tayo sa mga helera ng butika, at along bambang na to, sunod-sunod yan, mga medical supplies, mga butika, at syempre nandito sa likod ko, ang Jose Reyes Memorial Medical Center, katabi niyan, ilang hospital pa, marami dyan, syempre, mga bumibili siguro, antibiotics, laban sa leptospirosis, at marami rin actually flock ng mga pasyente dito, lalo na papasok dyan dahil nga maraming siguro nasa bahay lang ngayon dahil walang pasok ngayon, pero karamihan nang nandito sa paligid, masisilip mo, kung di mga may trabaho, mga doktor, mga pasyente. Kaya ayan ang kalagayan dito ngayon. Konti na lang, papunta niya malapit siya sa DOH. At ang reminder ng DOH, ingat pa rin sa baha dahil sa leptospirosis cases. So, on that note, maraming salamat at ingat ka pa rin. Ang ating mobile journal, Denise Valdez Sancho. Okay, at ilabas na po ang ballpen at papel o kaya yung mga notepad sa inyong mga cellphones. Here are the numbers to call in times of emergency. Itong ating National Emergency Hotline ay 911. Okay, we will also be flashing these numbers again throughout the show, kaya tutok lang po kayo mga kapatid. But for now, again, 911 po for the National Emergency Hotline. Ang MMDA naman po, ang hotline po nila ay 136 at ang trunk line po nila ay 882-4151 hanggang 77. Ayan, different Picturean nyo na po. lines. Oo, picturean nyo na po kung maaari para mas madaling i-revisit. At kung sa cellphone, screenshot. Screenshot, Opo. oo. Okay, meron pa ba tayo papakita? Ayan. Ito naman sa DSWD. Text their hotline at 0918-912-2813. O kaya naman po ang kanilang trunk line ay 8931-8101-207. Meron din pong website nandyan, yung kanilang link to their Facebook page and their X account. Opo. Ang Philippine Red Cross naman, Denise, ay 143 ang kanilang hotline. At ang kanilang mga numero ay 8527-8385 hanggang 95. Ang trunk line naman po nila ay 879023. One more time. Ang hotline po ng Philippine Red Cross ay 143. At ang hotline po nila na mas mahaba po, ang ay 8527-8385 hanggang 95. Again, ang trunk line is 87902300. Meron din po silang Facebook page. Hanapin po ang Facebook page ng Philippine Red Cross. And we have NDRRMC. Their trunk line is 8911-5061-265, local 100 Facebook, and X account on your screens as well. Hanapin lang po yung kanilang mga links. Again, you can screenshot, take a photo para po makuha ang access sa ating mga emergency hotlines. Susunod, from the PCG,
Hotlines would be 8527-8481-289 and 8527-3877. Opo, yan po yung mga, lalo na sa mga kapatid natin na nakatira sa coastal areas at may mga, kung kayo ay may mga kakilala, kamag-anak na naglayag at ngayon ay nagkakaroon ng problema no, sa kanilang pagbalik or ano man, no, kailangan ng rescue, seaborne, etc. Ang Philippine Coast Guard po ang inyong kontakin. Pero ang pinakamahalaga pa rin sa lahat, Tita Denise, ay yung first responders dapat ay yung barangay. No? Yung barangay. So, dapat kabisada po natin lahat mga kapatid ang paano kinokontak, ang numero, mga taong kailangan makausap sa ating barangay kasi yan po ang first responders talagang dapat. Okay, kamusta naman kayo viewers natin sa Facebook at YouTube? Nako, sana po ay nasa Silipin natin, tuyong kalagayan lang po sila. We are hoping. Ito, silip tayo sa Facebook muna ngayon. Opo. Ang nakalagay is si Nico. Hi, Idol Lourdes and Denise. Yun. Opo, sa mga hindi po sa Facebook, hanapin lamang po ang Afternoon Delight. Sa YouTube din po, nasa channel po tayo ng One News. One News, correct. Alright. Okay, sino-sino pa ba ang mga nakatutok ngayon? Jim Libiran, ikaw ba magparamdam ka? Huwag ka nang mahiya. Ano? Ito, sabi ni Carlo Culaton, keep safe po sa lahat and salute to Sir Lourdes and Tita Denise, rain or shine, giving information. Yan. Let there be light. Sabi niya, mabuhay po kayo. Opo. At si Hangkaro, magandang hapon din. At kay Oscar N, na palagi siyang nagbubugaw sa atin ng mga delight of the day. Pero ngayon, maganda siguro kung meron tayo, bigay po natin sa mga kapatid natin mas nangangailangan po. Alright. At this point, we bring you more updates on the non-stop rains at flooding triggered by Tropical Storm Enteng and the southwest monsoon or Habagat. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Afternoon Delight. Tuloy-tuloy pa rin po pagbibigay namin ng updates tungkol sa bagyong Enteng at Habagat. Ako po si Lourdes de Vera at kasama ko po si Ms. Denise Tan, hoping that you're safe and dry wherever you're watching Afternoon Delight. Now, several flights have been canceled due to Tropical Storm Enteng. A total of 29 flights have been canceled for today, September 2. These include local flights from Philippine Airlines, Cebgo, Cebu Pacific, and AirAsia Philippines. Affected passengers can reach out to these airlines through the contact details flashed on your screens. Again, please take note of the numbers for their respective airlines. Alright. Okay, bago tayo patuloy, ang NDRRMC, kung napansin niyo kagabi pa, tunog ng tunog ng mga emergency na mga warning message ang ating mga telepono. Okay, ngayon, nag-issue po ng orange rainfall warning sa Batangas at Laguna ang NDRRMC. Ibig sabihin po nito, mag-ready po para sa heavy rainfall warning. There's risk of yung mga landslides at flooding, pagguho ng lupa po at pagbaha. So, orange rainfall warning po mga kapatid sa areas ng Batangas at Laguna. Okay? So maging handa po mga kapatid. Alright. So now,
At this point, let's check in on Malabon, where residents are preparing for a possible evacuation. And we have Mobile Journal, Amy Atienza, live on the ground. Amy, ano mga paghahanda ang ginagawa ng mga taga dyan? Maulan na hapon, Lord at Winnie. Ngayon nga, sa kasalukuyan, wala pa naman masyadong haba ang mga residente sa Malabon. Pero patuloy na ang paghahanda ng mga local government units dito sa Malabon dahil na may ilang mga lugar na ang binaha dahil sa bagyong Enteng. Kaya ayon, meron silang mga traffic enforcers, meron din mga rescue team na naka-ready sa iba't ibang barangay dito sa Malabon. Oo, okay. Yung areas papunta dyan naman, Amy, nung papunta ka ba na may mga naispatan ka ba ng mga binabahana? Kasi yung aking executive producer sa isang programa na taga Navotas ay hindi siya nakapasok dahil may marami rin hindi madaanan. Ano yung mga napansin mo mga areas na yun? Dito naman sa Malabon, Lord, wala pa naman gaanong mataas na baha. Aabot lang ng mga siguro 3 inches o doon lang sa ankle yung taas na baha dito. At meron pa rin namang anunsyo ang local government unit kung sakaling merong mga daanan na hindi na nga passable. Pero ayun, malakas kanina talagang umaga ang ulan, kaya siguro hindi na rin talaga nakapasok yung iba mga residentes sa Malabon. Kamusta yung ilog sa Malabon, Amy? Yung ilog, mataas na ang level. Kaya nga rin nagkaroon ng meeting ang Malabon Disaster Risk Reduction Management Council kasama ang ibang LGUs dito sa Malabon para nga lang din mapaghandaan kung ano nga ba ang mga kinakailangan kung sakaling umabot na nga sa mga daanan yung level ng tubig sa mga Tugyahan River at sa Catmon River dito sa Malabon. Amy, sorry, just to clarify, there are no roads that are deemed impassable. Tapos yung sinabi mo na, just to follow up, yung ilog, when you said na mataas na yung level, meron ba tayong certain number? Do we have released, what do you call this, measurement for that? At hindi pa ba kinakabahan yung mga tao with the river water rising? Yes, Denise, lahat naman ng mga daan dito ay kaya pang daanan. Patungkol naman sa level talaga ng tubig, hindi pa nga naibibigay, pero nakahanda pa rin talaga ang mga rescue team dahil nga mapapansin natin at sinabi din naman ng mga rescue team noon na nung bagyong Karina ay tumaas at yun ang naging sanhi kung bakit malala ang baha sa Malabon. Kaya ngayon ay talagang naghahanda sila. Para naman sa mga residente, nananatili na lang muna sila sa kanilang mga bahay. Pero merong ilan na din dito na nakausap ako na naganda na sila ng mga ilang pagkain, bota at saka kapote. Just in case na kailangan nila mag-evacuate. Okay. Amy, isang kabanda sa Malabon, pwede mo ba kaming iikot para makita namin yung gilid? Yung mga nasa likuran mo, nasa paligid mo. At sige, habang inaan mo yan, ay ano ba yung pinag-usapan sa yung meeting o pagpupulong ng Malabon DRRMC? Ito, nandito nga tayo sa Tugatog, Malabon. Kung makikita nyo naman sa likod ko, medyo maaraw-araw na, likod po kayo dito. Ayan, may mga stores din na open na. Tapos yung ulan, hindi naman na gaano malakas. Hindi ulan kaninang umaga. At sa meeting, kasama yung Malabon, DRRMC, talagang pinag-usapan lang nila kung ano pa mga action na kailangan nila. Kasi kaninang umaga din ay bumagsak yung bakod sa may C4. Kaya kinakailangan nilang maganda. Just in case na kailangan nga din ng may mga anomalyang dumating. At yun nga, malakas din talaga ang hangin dito kanina. Pero ngayon ay medyo kumakalma na ang panahon dito sa Malabon. Amy, yung mga, kung in any case, may mga residente na kailangan lumisan, meron ba what are the safety measured set up? May mga evacuation centers ba na nai-anunsyo na para sa mga residente that they can immediately go to? Yes, Denise, nag-anunsyo na nga sa Facebook page ng Malabon City Government na mayroon nang nakaset up ng mga evacuation centers sa iba't ibang barangay. Tigatlo ito, meron sa covered court, meron dun sa elementary at high school ng mga barangay dito sa Malabon. Naalala ko yung area na yan, kung Tugatog nga yan, may isang habagat noon several years ago, talagang parang dagat yan. Malapit ka na ba sa sementeryo ng Tugatog, Amy? Yung very famous na sementeryo nila? Yes, Lord. Kung titingnan natin dito at kung lalakarin pa natin ito dito. Malapit na. Oo.
Kasi nandyan yung very famous Dito, na... ayan, dito sa kahabaan Yes. nito. Mm-mm. Ayun kung lalakarin natin at diretsuhin natin yan, ay nandun na tayo sa sikat na Sangandaan Cemetery. Tapos dito din naman sa kabilang banda, ay nandito yung Tugatog Cemetery, nakakagawa nga lang daw, sabi ng mga residente. Ayun, Denise, kung gusto mong makita yung isang estatwa ng si Satanas ang pumapatay doon sa anghel, it's atop a certain tomb at very famous yan. At ngayon nga, may cage na nga yan. Ano? Anyway, maraming salamat sa update mo, Mobile Journal. Amy at Tienza, mag-ingat ka dyan. Thank you. Alright. Na talagang padami yung mga areas kung saan nakikita natin na tumataas na rin ang tubig. Kaya again, katulad po nung sinabi ng DOH sa kanilang announcement kanina, kung walang kailangang importanteng puntahan, stay at home, keep your family safe, keep yourself safe, maghanda na po ng mga emergency kits at alamin yung mga hotlines, emergency numbers na kailangan yung tawagan. Sa barangay po ninyo. At huwag nyo na hintayin si Gerald Anderson pang dumating. No? Sa mga para iligtas po kayo dahil pero ito, Denise, no? So pansin natin, mostly dito sa Metro Manila, mukhang kalmado lang. Wala na, mostly tuyo. At ang, yun nga, pero gaya na nabanggit natin, wag po tayong magpakakampante dahil hindi pa po tapos. Ay sa mga weather apps, so uulan pa lalo mamaya at laging nangyayari yan. Mga ganitong panahon, mas malakas lagi ang ulan sa hapon, no? Dahil sa kondisyon ng weather. At okay, at this point, ito naman, itong area na to, dapat talaga minomonitor to. Okay. Like authorities are closely monitoring the Marikina River as Tropical Storm Enteng continues to bring rains over Luzon. And for updates, we have live on the ground from Davao pa rin, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, ilang levels ang water level dyan sa Marikina River? At nakikita na ba? O nakikita pa ba si Marikit? Pops Lord, as of this moment, yung pinaka-latest na kuha nating datos ay nasa 16.4 meters pa rin yung water level dito sa Marikina. Ibig sabihin, nasa second alarm pa rin yan. Pero kaninang umaga, pumalo ito ng 17.1 meters yung water level dito. So yun talaga medyo nagulat sila na around 9:30 a.m. umangat kagad ng ganun kabilis yung water level dito. Pero as of this moment, nakikita natin parang naglilinis na yung mga ilang volunteers from Marikina City. Ito, tuloy-tuloy na naglilinis yung mga Marikina volunteers. And we're looking at baka chances are malaki yung kanilang paniniwala na hindi natataas muli yung tubig dito sa may ilog. Pops Lord, Denise. Ivan, minention mo kanina, no, 16.4 meters is considered the second alarm. Pero ano yung alert levels ng water level sa Marikina at kailan dapat lumikas? What kind of alarm or ano bang numero yung binabantayan mismo? Okay. So Denise, yung first alarm is yung 15 meters, no? Ganun kataas. 15 meters yung water level dito sa Marikina. So pag pumatak ng 15 meters, tutunog yung isang air horn dito and ibig sabihin nun ay mag-prepare na. No, prepare to evacuate. Pagdating naman ng second alarm, yun na yung pag pumatak na yung tubig sa 16 meters. No, ibig sabihin kailangan na mag-evacuate ng mga residente or yung mga residente dito sa mga low-lying areas katulad nga nung nandito sa may barangay Santo Niño, Malanday at Tumana. No, pagpatak naman ng 18 meters, yun talaga, forced evacuation na at sila na mismo susunduin sa bahay at no ifs and buts at dadalhin na sila sa evacuation center. After Denise. Ayan, nakikita na natin yung likod. Mukhang so far so good. Hindi naman ganun kataas. Sa Davao, gusto ko lang malaman mo, Eva, na sa Davao, maaraw. O medyo cloudy. Kaya lang may nang hahampas. Easy. Pero Ivan, balikan ko lang, sabi mo, tama ba second alarm is for evacuation na rin? Tama ka, Denise. No? Second alarm, yun na yung for evacuation. Kailangan na mag-evacuate ng mga residente sa mga low-lying area punta sa mga evacuation center. Yung third alarm kasi, yung 18 meters, no? Yun talaga, sobrang taas na ng tubig. Ganun na mataas na yung tubig, yun na talaga yung forced evacuation. Yun na yung kadalasan. May kita natin yung mga rescue 161 dito sa Marikina, gumagamit na ng mga bangka para dalhin na nga yung mga residenteng ayaw pa talaga umalis sa kanilang bahay papunta sa mga evacuation center. Denise? Evan, may nakikita akong sa likod. Yun ba ay maliit na traktora ba yun? Parang panglinis, ano? Oo. Pwede tingnan mo, Evan, ano yung ginagawa ng sa likod? Yung sa likod mo. So, ikutin lang natin, no?
Okay. Okay. So, ito ngayon yung nangyayari. Yan. Yung machine na yan. Okay. Okay. Yan. Eto, so usually kasi, katulad kanina, lumagpas na kasi dito yung tubig, no? So makikita natin may mga putik-putik na kaagad sa paligid. So ang ginagawa nila ay nililinis nila, ito si Kuya, nagpa-flushing na nung mga putik na nadala nung pagtaas nung ilog. Paglagpas ng ilog, ito makikita natin pinupush neto nga maliit na traktora pabalik dun sa ilog yung mga umapaw na tubig. Pero as of this moment, makikita natin may mataas pa rin yung tubig dun sa kabilang part, no? Lubog pa rin yun. Pero itong part naman, naglilinis na yung mga volunteers na ibang miyembro ng Marikina LGU. Nasa likod mo ang Provident Village, tama, Ivan? Diyan ba, hindi pa naman umaabot siguro yung tubig dyan, ano? Popsnord sa kabilang part, pag tinawid mo yung tulay, yun na yung Provident Village, no? Makikita natin, andun yung Provident Village. Pero as of this moment kasi, makikita natin na may mga tao pa rin dito sa may part na ito, sa may pababa na to. So, chances are hindi pa naman sila pinapasok. Dahil nga, isa pa dito, Popsnord, may bago silang dike na ginawa, no? Sa around 10 meters high yun. Last time, we visited it, no? Around 10 meters high. So, added protection yun sa mga ganitong pangyayari, no? Lalo na pag biglang taas yung tubig mula dito sa ilog. Popsnord. Alright, mag-ingat ka, Ivan. At kabila lang niya na Lola Helen's Pansiteria. Masarap ang pansit canton doon. Mag-ingat ka lagi. Alright, ang updates po from Marikina, ang ating mobile journal, Ivan Tarinque. And before we bring you more updates on the tropical storm Enteng, here are the other stories we're watching this Monday, September 2. A Philippine Coast Guard vessel was rammed once again by the Chinese Coast Guard in Escoda Shoal on Saturday, August 31st. The PCG said BRP Teresa Magbanwa was intentionally hit 3 times on both sides and the rear. This led to a large hole and dents on the Philippine vessel. Despite the incident, authorities said Magbanwa will continue to patrol Escoda Shoal. In Davao, tensions flared once again between the police and Kingdom of Jesus Christ members. The PNP forcibly entered Gate 1 of the KOJC compound this morning. The police also allegedly threatened to destroy the gate and arrest anyone blocking their entry. Yesterday, the KOJC celebrated its 39th anniversary in the compound with Vice President Sara Duterte in attendance. Duterte believes fugitive Pastor Apollo Kibuloy is no longer in Davao City. The Health Department has confirmed 3 new cases of Mpox. The new cases are reported in Metro Manila and Calabarzon. All infected individuals are currently in home isolation and recovering. This brings the total active Mpox cases in the country to 8. And again, non-stop rains are being experienced in many parts of the country. An update on nearby dams, one reservoir has exceeded its normal water level. As of 8 a.m., Ipo Dam in Bulacan was at 101.30 meters, higher than its standard water level of 101.10 meters. All right, and at this point, let us get some updates from Pag-asa on track and strength of Tropical Storm Enteng. And on the phone is weather specialist Raymond Ordinario. Raymond, magandang hapon. Lourdes and Denise. Hello, Raymond. Hello po, Sir Lord. Ma'am Denise, magandang hapon po. Ayun, Raymond, okay, balita namin malapit na mag-landfall sa bahagi ng Aurora. Itong si Enteng at hanggang saan at ngayon ba anong status niya, yung kanyang lakas at bilis? Yes, Sir Lord. So tama po, binabantayan natin at nagbe-verify na lang tayo ng ating mga mapasok na datos kasi tinitingnan natin na possible nga nakapag-landfall na ito dito sa Northern Aurora Isabela area, and as of kaninang alauna ng hapon, ito ay nasa coastal waters ng Kasiguran, Aurora, at ang hangin niya ay lumakas, naging 85 kilometers per malapit sa gitna at may gustiness na 105 kilometers per hour. Then nagmo-move ito ng north-northwest sa 20 kilometers per hour. Raymond, with those numbers that you just gave us, is Enteng still expected to intensify further in the coming days? Yes, possible pa rin naman ang intensification niya, pero nakikita natin yun ay possible na after landfall nito.
So kapag nag-cross ito ng ating kalupaan at babalik ulit ito sa karagatan, possible na ito ay lumakas maging isang severe tropical storm by September 3. Then by tomorrow, then possible ang typhoon category by Thursday. Okay. Raymond, may posibilidad rin daw na ito siguro mas gusto ko malaman, pansin mo itong mga nakaraang ilang mga bagyo natin na lagi siyang ngayon nasa kanang bahagi ng ating mapa, nasa eastern side sa may Philippine Sea. As opposed to several years ago, ang madalas natin nakikita, nasa kaliwa sa may South China at West Philippine Sea, itong mga bagyo natin. May paliwanag ba kung bakit nandito sa bahaging kanan lagi ito recently ang mga bagyong dumadaan sa Pilipinas? Yes, Sir Lord. So basically po, I think mga around 2009, kung daw nagkakamali, na masyado marami na buong bagyo sa West Philippine Sea. Pero kadalasan po talaga dito sa Pacific Ocean nabubuo ito dahil ito po ay malawak na karagatan na may kalaliman, kaya po mas maraming enerhiya yung nakukuha ng bagyo. Kaya po siya nabubuo rito sa may silangang bahagi ng ating bansa o sa East Philippine Sea at dito sa may Pacific Ocean po. Opo, alam po natin yan. Pero dati kasi tumatawid siya at dito siya sa bahagi ng kaliwang bahagi po ng archipelago normally. No? Pero ngayon puro dito sa may kanan at kung nasa kanan ba at may interaksyon dito halimbawa sa habagat, mas delikado ho ba yan? Kasi mas malaking land area yung tinatawid halimbawa nung hilahan ng hangin. Yes po, mas nakikita po natin kung ang bagyo po ay nandito sa may west at kumikilos siya talaga ng westward sa papaliw sa atin. So nahatak niya yung ulan ng habagat. Opo. Pero pag nasa kanan naman na po o dito sa may silangang bahagi ng Luzon, mas malaki po kasi yung buwelo niya para mahatak yung habagat na nagpapaulan po talaga basically dito sa may Palawan, Southern Luzon area. And kapag po may sobrang kalakasan na abot ang Metro Manila, papunta po ng Zambales at Ilocos Region. Ganun po, kapag nasa kanan, Opo. lalo po may tinaro kami nga tinatawag na Manila-Okinawa line, na where kapag yung sentro ng bagyo ay dumaan doon sa pagitan na yon ng Okinawa, Japan at Manila, is talaga naghahatak po yan ng malakas na habagat. Manila-Okinawa line. Interesting po yun. Itong track ngayon na tinatahak ni Enteng, so meron pa rin siyang malaking bahagi na nasa katubigan. So ibig sabihin ba ito lumalakas din ang intensity ang ano na to. Nagigain siya ng strength habang nasa tubig pa rin. Nasa gilid, di ba? Yes po, tama po yun. Yung hatak pa rin ng kanyang paglakas, nandun, yung malaking bahagi ng katawan ng Enteng ay nasa dagat pa, kaya mas nakakahatak pa to ng enerhiya. So once na tumama ito rito sa may either Isabela or Aurora area, so sasanggain na siya ng Sierra Madre Mountain Range. So doon na po natin titingnan yung mga susunod na scenario natin dahil kadalasan nga po kapag meron tayong malakas na bagyo na dumaan dito sa Sierra Madre ay usually humihina po. Sir Raymond, na meron na tayong mga forecast, no? Sabi nyo nga by Thursday baka umabot na siya sa typhoon category. Pero kailan naman po inaasahang lumabas na ng bansa itong si Enteng? Natin lalabas ng area of responsibility itong si Enteng ng umaga ng Miyerkules. So ito po yung tinitingnan natin na pinaka-earliest na exit niya sa ating area of responsibility. Opo. Okay, so by the time na ito naging typhoon level na, sorry, Sir Raymond, malayo na ba ito sa Pilipinas at if ever ba, may epekto pa rin ba ito? So ang isang magiging magandang epekto nito, Sir Lord, no, kapag ito ay naging typhoon at nasa labas ng ating area of responsibility over the western side, so possible niya hatakin niya yung habagat. So by that time po, mababawasan na yung mga pag-ulan na mararanasan natin. Alright. Nako. Aside from Enteng, may mga inaasahan pa ba tayo ng mga susunod? Ilan pa for the month of September at least, Sir Raymond? So by the month of December, mga 2 or 3 ang ating inaasahan. At sa ngayon, may mga nakikita tayo mga cloud clusters o kumpo ng kaulapan. Pero sa ngayon, maliit pa naman ang mga chance na mga nasabing cloud clusters na mabuo. Pero ngayon, nakatutok tayo dito sa paglapit nga o pagdaan nitong bagyong Enteng dito sa northern at central Luzon area. Opo. Okay, one more time, Sir Raymond. Ngayon, sa susunod po na mga ilang oras, mga bahagi po, halimbawa ng Luzon at Kabikulan at sa Kabisayan, saan po dapat mag-ingat ulit ang mga tao? So
Sa ngayon po, nakikita natin kapag ito ay naglandfall between Aurora and Isabela area, ito po ay babaybay ng Cagayan Province at lalabas dito sa may Ilocos Norte. So yun po yung binabantay natin na direktang maapektuhan nitong ating bagyo. Ngunit yung pag-ulan po ay nakikita natin na especially dito sa Metro Manila, magtatagal pa yun the entire day and may ating ina-analyze na yung para bukas. Tapos, kapag ito ay kumikilos paakyat o panorte, ito namang mga areas dyan sa Zambales, Ilocos, La Union, and yung ating Ilocos Province na buo, yung Ilocos Region na buo, yun na po yung kailangan natin bantayan kasi sila naman po yung makakaranas ng hatak ng habagat. Opo. Okay, Sir Raymond, paramihin natin sa mga tao na hindi kailangan ng bagyo na may signal number para magbaha ang mga maraming bahagi ng Pilipinas. Simpleng habagat lamang. Talagang bubuhusan po talaga tayo. Yes po, tama Sir Lord. So na po natin, wag tayong, ngayon po kasi dalawa yung warning na ini-issue natin. Meron tayo yung signal ng bagyo. Ito po yung lakas ng hangin at yung ating rainfall warning na color-coded na yellow, orange, red. Ito naman po yung kailangan natin bantayan kasi ito naman po yung may kinalaman sa direktang buhos ng ulan na talaga pong pwedeng magdulot ng mga pagbaha. Especially po doon sa mga naninirahan, marapit dito po sa mga kailugan, dito po sa mga creek na dinadaanan po ng tubig at doon po sa mga mabababang lugar. Kaya po, antabay at bantayan po yung mga issuances natin, especially on the color-coded rainfall warning. Alright, on that note, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist Raymond Ordinario, and stand by for the next weather bulletin at 5 p.m. You're still watching Afternoon Delight on One News, and as we go on break, here are some numbers to keep handy in case of emergency. And you're still watching Afternoon Delight on One News. Mga kapatid, binaha po ang ilang lugar sa North Caloocan ngayong araw. And for updates, we have Mobile Journal Francis Orsio live from Camarin, Caloocan City. Francis. Yes, Lord. Kasalukuyan nandito ako sa Camarin, Caloocan City. Itong kahabaan ng Zapote Road malapit sa Durian Street. Kanina ay nalubog sa baha kung saan ako nakakatayo ngayon mismo. At kung makikita natin ngayon ay pansamantala at pumupa na yung baha dahil nga unti-unting humina din itong ulan na dala ng bagyong Enteng. Pero kanina nga ayon sa ating monitoring at pag-iikot dito sa North Caloocan City sa may barangay 176 sa Bagong Silang bilang pinakamalaking barangay dito sa Caloocan ay nakita natin na may makailang kabahayan at residente na nalubog sa baha dahil dun sa pag-apaw ng creek. At makikita nyo nga dyan sa pina-flash nating video na may ilang ding malalalim na bahagi ng Barugot Street o yung mismong main road o manahing daanan papasok at palabas ng pagkakita. Nakatulog din sa baha kaya may mga ilang motorista na na-stranded doon sa kanilang dinadaanan. Kaya yan yung naging update natin kaninang umaga at ngayong hapon. Patuloy naman yung pagbaba ng tubig sa mga ilang binahang lugar at inaasahan nga natin na yung ilang mga residente naman na nalubog sa baha ay nasa evacuation centers na ngayon. Lord. Francis, kamusta naman yung pagresponde ng mga LGU sa mga naapektuhan nating mga residente? Yes, Denise. Doon sa mga areas na talagang maituturing nating low-lying at flood-prone areas, ay agad naman na nagresponde ang ilan sa mga response unit ng CDRMO ng Caloocan City. At sa ngayon, nasa ilang paaralan sila na itinayo nga bilang evacuation centers.
Pero bukod doon, nagsuspende na rin naman ng pasok sa pampublikong opisina at pati sa tanggapan ng pamahalaan ng lokal na pamahalaan ng Caloocan City, at bukas din ang mga barangay health centers para doon sa mga mangailangan ng tulong pang-medical. Denise. Alright. Maraming salamat sa ulat mo at ingat ka. Ang ating Mobile Journal, Francis Orcio. Right now, let's check the situation in Parañaque, where we have another mojo there. Pero again, no, dun sa inulat ni Francis kanina, madami-dami na nga ang areas at mga residents na apektado sa North Caloocan. Kamustahin naman siguro natin, Lourdes, ngayon ang South naman tayo. South naman sa Parañaque. Again, we have our mobile journal, Yeda Pascual in the area. Yeda, anong areas ba ang mga binabaha dyan at kamusta yung mga residente? Maulang ako na Lord at Denise, nandito nga ako ngayon sa Palanyag Gymnasium, ang pinakamalaking evacuation dito sa lungsod ng Parañaque. At makikita nga natin ngayon sa sitwasyon ngayon na maraming pamilya, actually, Denise, 68 families ito. Sa ngayon naman, Denise, dyan sa katanungan mo, marami naman ng areas dito sa lungsod yung hindi na baha. So kahit paano, nag-subside naman na yung baha. Pero siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan at malakas pa rin yung hangin. Yeda, yung mga may mga commuters din ba na na-stranded, and 68 families in that particular evacuation center, how many people can they accommodate if ever? Yung mga malalapit dyan, pwede na pumunta? Yes, Denise, meron talaga mga na-stranded, pero ang sabi naman sa atin ng PDRMO, ayun na, talaga naman sila ng mga 6x6 truck mula yan sa SM Sucat papuntang Evacom para maghatid na ng libreng sakay. So sabi nila mga mahigit 50 katao din daw yung kanilang naisakay. Pero sa ngayon, naka-standby na lang sila dahil nga humupa naman na yung baha dyan sa kaabaan ng Dr. A. Santos Avenue. At dito naman din sa Parañaque, meron namang 6 na evacuation center na ready yung lungsod. So hindi naman sila magkisiksikan dito. Sa katotohanan yan, Denise, 6 yung evacuation centers sa lungsod. At ito nga, yung Palanyag is kaya mag-cater ng around 100 pa katao. Saan ka ngayon exactly sa Parañaque, Yeda? Lord, Palanyag Gymnasium dito sa Barangay San Dionisio, Parañaque. Opo. Yan. So dyan, walang tubig dyan, Ngayon, wala naman kasi, Yeda, Nasa ngayon, Lord, wala naman. Yeda, nakita rin natin, may mga pictures tayong that we showed na may mga puno na bumagsak sa mga kalye. Kamusta yung lagay ng traffic dyan ngayon? And yung mga puno lang ba ngayon, yung mga nagiging harang, o meron din ba tayong ibang nabalitaan pa na bumagsak? So far, Denise, wala naman doon nangyaring vehicular accident dito ngayong araw na ito sa lungsod. Pero merong mga stalled vehicles lang na kanina nung mataas pa yung baha, pero na-transfer naman na lahat yan sa mga impounding areas. Sa ngayon, ang inaayos na lang ng lungsod, ng sentro, ayun nga, yung mga debris, yung mga punong nagbagsakan sa kalsada. Right. Again, that was our mobile journal, Yeda Pascual. Yeda, mag-ingat ka. Okay, and let's see some more images and videos from areas affected by tropical storm Enteng. Like this photo, waist-deep floods on Balikbayan Road in Tanay, Rizal this morning. Ayun, grabe, waist-deep talaga. Nako. And next up, we have fallen trees along Rojas Boulevard Corner, Quirino intersection this morning. Alright, ito naman, tarpaulin on billboard near Shaw Boulevard blown loose by strong winds this morning. Ay, nadaanan ko yan kanina. Oo, medyo nakakatakot nga siya. Kasi magugulat kami ibang mga billboards, di ba normally SOP na pag malakas-lakas ay binababa nila. Ito, hindi ko alam kung if they got them, kasama ba sila sa group chat or ano. Pero kasi biglaan talaga eh. Walang nag-aakala eh. Please be mindful of that pag nasa kalye po kayo. At we wouldn't want to know kung ano ang mangyayari pag bumagsak yan bigla at lumipad sa sasakyan. So kung malaman yung isang billboard dyan na parang, alam mo yung parang nag-message siya sa girlfriend niya, nag-away kasi sila. Si Bebek. Yun ba yun? Ata. Tindi nun ha? Sabi, kung sino ka man ha, sana all, may ganong budget. Okay,
So, wala muna tayong I saw the signs. Wala Kasi muna. Oo, bad signs ngayon. but again, we would like to thank everyone for watching Afternoon Delight. For updates on Tropical Storm Enteng and the Habagat, stay tuned to One News. I'm Denise Tan. Mag-ingat po kayong lahat. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera. Have a safe and still delightful afternoon.